you are going to, this is the topic of, main topic. Okay. This is the controls that you have to do interactive with me here. Okay. Pagbukas mo, ito yung pinibigay niya sa'yo. What you pay attention here, ngayon, sarado yung market, no? It's only up to Monday to Friday, and between 9 o'clock, 9:30, ang start ng trading up to 1 o'clock in the afternoon. Okay? So dito, pagbukas mo yung home, makikita mo na anong performance ng index. As you know, the index is the 30 top stocks of the Philippine Stock Exchange. Last month, yung index was only at 6,100, 6,200. So nagsisimula na umakyat. Ang typical volume ng index ay 4.5 billion pesos a day. Ganun kalakas yung bentahan ng blue chip stocks. 4.5 billion. Pero ngayon, yung index, ang trading ng index ay nasa 9.3 billion nung Biyernes. Okay? As makikita mo rito sa ilalim, sasabihin niya sa iyo kung yung foreigners ay namimili, dito makikita mo ilang percent yung foreign, ilang percent yung local. Okay? Tapos dito may watchlist. Ako nag-build up nitong watchlist na ito. Pwede mo siyang lagyan ng watchlist dito para kung gusto mong makita ano yung performance ng mga binabantayan natin. Obviously, mas marami akong binabantayan kaysa sa inyo. So if you click on quotes, Quotes. Yeah, quotes yan. Quotes. Yeah, okay. Tapos you click on stock. With the quotes, tapos stock. Yes. Yes. Ito lalabas sa screen mo. Like for example, kung gusto natin makita yung ASEN, anong performance ng Ayala Power, ASEN ng, ayan, bibigyan kanya nito. Stock info. Now, it's good for you to open it between 9:30 and 1 o'clock. Para makita mo paano tumatakbo ito. Makikita mo may action dito, meron lumilipad dito, tawag dito, ticker tape. Yung Okay? last time. Yung the transactions happen, nangyayari yan dyan. Yung nakikita mo na parang banner na red at green. Sa Hong Kong, marami yan, yung Hang Seng. Makikita mo, dito yan. Ito, Philippine Index. Okay? Pag tinype mo, code stock, tapos tinype mo yung pangalan, ibibigay sa ito. Yung bid, ito yung mga tumatawad. Ang tawag dyan, electronic auction. Yung number of bids is the number of buyers na nagpadala ng buying order. You send an order to the stock exchange. I want to buy 11 sila. Sabi nila, gusto namin bumili ng 7,500 shares. Yung 11 na yon, ibang denomination yung order nila. May 1,000, 2,000, 500. But yung pag tinotal mo yung 11 bidders, 7,500 yung kanilang gustong bilhin. Now, yung tawad nila, 7 pesos and 27 centavos. Ayan, no? So, yung mga seller naman, bid, letter B, buyer. Yung seller, ask ang presyo nila. S, seller. Yung nagbebenta. Ayan, no? So, there are 21 people who own Ayala Energy and they want to sell their stock today, on last Friday. Okay? Yung 21 na yan, 2.7 million ang binebenta. Marami nagbebenta, no? Tapos ang presyo nila, 7.28. Abay, siyempre tawaran blues yan. Kasi in one day, titignan mo yung rightmost side, total transaction, ito, total trades. In a single day, there were 3,300 trades of Ayala Power. Hindi lang isa yan. Kaya yung 3,000 na yan, between 9:30 to 1 o'clock, makikita mo parang lumilipad na ibon yan. Sa live trading. Okay? So, therefore, magkaiba yung presyo ng buyer at saka seller. Bakit? Ang objective ng buyer, tawaran ng gusto. Ang objective ng seller, hindi. Magbebenta ako mataas na presyo. So, therefore, sino ang nananalo? Sino ang nagwawagi? Ito mga wagi. Ayan. May nagbenta rito. Okay? Ang nagbenta ay si HDI. Binenta niya kay CLSA. Pangalan ng broker yan. Okay? 100 shares ang binenta niya, 728 pesos lang, pero 728 niya na ibenta. So nanalo siya kasi, di ba? Mas mataas ang presyo. So mapapansin mo rito, kada transaction nakalagay yan dyan. No? 12 o'clock, 12:58 and 52 seconds. So wala pang 30 seconds, meron ng panibagong transaction. Ito, 1 second lang, may transaction na naman. Ganun kabilis yan. Dito makikita mo, ang nananalo nung Friday ay yung mga
seller. Ibig sabihin yan, ba? Pinipilit nilang tumaas yung presyo, ayaw nilang bumagsak. Okay? So dito sa kanan, makikita mo dito kulay pula kasi nagbukas siya, ang opening price niya ay 730. So ayan, 730. Yun yung unang transaksyon. Yung huling transaksyon niya, 728. Kaya ang direksyon ng bentahan during the day, pababa. Okay? Tapos yung total volume, 18 million shares. Total value, yung pera nagpalit ng kamay, is 135 million. Sa loob lang ng isang araw. Sa isang stock lang yan. Okay? Ganun kalaki. Yung sa Hang Seng sa Hong Kong market, naku, mas malaki pa dyan. Talaga. Bilyon ang pinag-uusapan dyan. Okay? Pero maliliit na ganito, maliliit na bentahan, pero sa dami. Yes. Very active. Okay? So, susunod. So, alam ba, nakapili dito. Anong patitingnan natin dito? This is the trading for the day. Titingnan mo itong volume review. I-click mo yung volume review. Ba? Put, stock. Tinype natin ASEN, volume review. Yeah. Yes. So, pinapakita niya tayo, ano yung pinaka-popular na presyo. Ayan. So, 32% ng transaction for the day, 730 ang bentahan. So, maraming nagbebenta, mataas pa doon sa 728. Okay? So, maraming bumibili na mas mataas. So, ang direksyon ng presyo ay pataas. Ang mapansin mo, ito, this is how many levels? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 levels. Pero, so there were 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung midpoint, yung gitna, mas maraming bumibili ng mataas sa higher prices. Sa higher price range. Ano ibig sabihin nun? So the market is willing to buy even if the price is high. So in the coming days, you can foresee na tataas pa siya. Tapos itong buyers and sellers, titingnan mo rin yan. Sino ba ang bumibili? Okay? Pag nakita mo Citysec online, Pilipino yan. Walang foreigner dito. Tingnan natin yung AC, Yellow Corporation. Okay? Marami po. Itong DBP Daiwa na yan, Japanese desk yan. UBS, Union Bank of Switzerland yan. CLSA, Amerikano yan. Okay? Tapos, itong PEP, Merrill Lynch dati yan. Bank of America na ngayon yan. Okay. So you will see that they do dominate the market, itong mga taon to. DBP Daiwa, for example, one day, 87 million ang pinasok sa Ayala Corporation. Wow. So, malalaki yan. So therefore, sila talaga yung tinatawag nating whale. Ang lalaki ng bulsa ng mga yan. Kaya tinitingnan mo kung binibili nila o binibenta nila. In this particular case, okay, total buyers 356, halos pareho lang. Halos sa pantay. Okay, so there's also a chart here. Click mo yung chart. The blue one. Tabi ng news. Dapat ipapakita mo. Here. Yeah. Wait pa. Hindi mo lang kung nandun ha. Yeah. Yeah. Okay? Mapapansin mo, ito ang tawag dito dynamic chart. Pangit. Diba? Merong trading view chart. Ito na sa kanan, no? I-click mo yung trading view chart. Ayan. Oh. Diba? So, dito lagay natin PSEI, para yung index ang tinitingnan natin. Ayan yung index. Okay? So, dito sa charting naman, meron din silang controls, no? Yan, may control yan. Ito yung kanyang toolbar. Kung gusto mong iba, gusto mo line lang, kung gusto mong candlestick, gusto mong hollow candlestick, ayan, di ba? So, makakapili ka kung anong gusto mong, no? Pero typically, candlestick ginagamit natin. Ito yung toolbar na yan. PSE. Okay? Kita mo, nandito ka na ba? Dali, binali ko. Hindi ko Balik makita natin yung dito. PSEI. Hindi, basta i-type mo lang PSE. Dito, di ba? Ulitin ko lang ha. Nasa chart Nasa tayo, chart, click yung trading view. Diba? Yeah. Tapos pumunta tayo dito sa trading view. Makikita mo rito sa ibabaw, FMETF kanina, tinype ko PSEI. Okay. Okay, nandun na siya. Thank you. Ganun siya. Okay? So, in-explain ko ito kanina. Ito yung kung anong klaseng chart ang gusto mo. Pero ito ang importante. Itong may wave, tapos may plus. Andito yung indicator. Ayan, no? Pag click mo siya, bibigyan kanya ng indicator. Yeah, just click it.
Ito yung listahan, no? Oh, yes. Mm. Okay? Type mo dun sa magnifying glass, MA cross. MA cross. Cross. Ayan. Click mo siya. Tapos, lagyan mo siya ng stochastics. Yeah, it's okay. Click mo yung stochastics. Tapos, i-click mo yung net. Net foreign at saka net volume. Ayan, explain ko na sa ito. Ito, iba tinitingnan mo rito. Yung chart nexus, ang tinitingnan mo trending tsaka timing. Di ba? Naghahanap tayo doon sa bakit natin tinitingnan yon, yung sa chart nexus. Naghahanap tayo kung ano pwede nating bilhin. Yes. Okay? Ngayon dito, tinitingnan natin kung dapat nating bilhin. Ano ang tinitingnan natin dito? Of course, nandun pa rin tayo doon sa moving average. So, lagay natin dito. Ano ba lagay natin dito? ICT. Yan. Ito, positive yung... Ito, pag nilagay mo yung mouse sa gitna, tapos in-scroll up mo or down, lumalaki or lumiliit siya. Nakikita mo yung ICT, positive yung movement, di ba? So ito, una mong titingnan, yung movement ba niya bearish or bullish? In this case, nasa ibabaw yung candlestick, bullish. Bullish. Correct? Yes. Mapapansin mo rito sa kanan, pag nilagay mo yung mouse mo sa kanan, meron kang makikitang ito. Pagka kinlik mo tong icon na ito, nakikita mo yung icon? Yes. Pag kinlik mo yung lalaki yan. Okay. Pag kinlik mo ulit, babalik. Mm. Yun. Pala yun, ha? Tapos itong stochastics, pag nalilitan ka, click mo, lalaki yung stochastics. O, di ba ano sabi ng stochastics? Kung Ross dito, dapat dito ka bumili. Bili. Hindi ka pa pwede bumili. Huli ka na eh, di ba? Akit yan doon, tapos bababa uli yan. Pagbaba dito, bibili ka doon sa level na yon. Or malamang dito, kasi nga bullish na siya. Kasi akyat, 50% baksak. Diba? Akyat, 50% baksak. Ganun yan. Isa, makikita mo naman pag nag-crossover. Okay? Balik tayo. So, therefore, tinitingnan natin to. Sabi dito, X, kasi hindi pa tamang panahon. Mm. Now, when you're looking at this chart in First Metrosec, kailangan itong 4 elements na ito, check lahat. Mm. Ito, so X ka na rito, patay. Kasi kailangan yung 4, 1, 2, 3, 4, check lahat yan. Okay. Ito, tinitingnan natin itong net foreign. Bakit? Sa laki ng binibili ng mga foreigners, pagka hindi ka sumabay dyan, makakaladkad ka. Pag binibili nila yung stock, tumataas yung presyo. Pansinin mo dito, binibili nila yung stock, oh. May 0 point yan. Pagka yung bar ay nasa ibabaw ng 0 point, Mm. ibig sabihin niya, they are buying. The foreigners are buying. Pagka yung bar ay nasa ilalim, they are selling. Ito mo, buy sila rito. Ano nangyari? Chung! Akyat doon. Makyat. Tapos, tumigil ng bili. Nagsimulang magbenta. Hindi bumaksak. Mm. Okay? So, bababa pa yan. Bababa pa yan. So, kasi malayo pa yun, no? Diba? So, therefore, ito dapat positive. Hindi negative. Ito, X ka na naman dito. X ito. Check ito. Diba? Ito pa isa, yung net volume. Net volume, yung total na transaksyon. Pero mapapansin mo, may 0 point na naman, 0 level. Ang ibig sabihin ng net volume, pag nasa ilalim yung linya, walang gustong bumili. Mm. Pagka lumagpas ng 0, ang daming gustong bumili. Yun. So dito, dapat positive, pataas, ano? So check ka dito. Dito check, X, check. Sorry, hindi natin pwedeng bilhin. Net foreign. Kasi may dalawang X. So dito natin titingnan ngayon yung ating yung mga binabantayan natin. Ito, maganda sana, pero ito, X dito. Patay ka na. Ito, X din, no? Bumaba ako. Positive dito, maraming gustong bumili, pero yung mga foreign germs, ayaw nila. Positive sana rito, pero dito, pababa yung stock. Hindi pwede yan. So, Easter egg hunt pala ito. Yes. Okay, yung isa, diba? Once a week, yung chart nexus mo. Ito yung inaaraw-araw mo.
Ito yung inaaraw-araw mo. Ano yun? Para hindi ka naman mangawit, kalalagay nito mga indicator na ito, makikita mo dito may nakalagay, save button. Diba? Pag kinlik mo yung save button, tatanungin ka, anong pangalan ang bibigay mo dyan sa template na yan. Tawagin mo na siyang, itago mo siya sa pangalang basic. Ah. Basic, template. O, di ba? So, pag bumalik ka uli, ang gagawin mo, click mo yung kanan, load chart, basic. Yan. Bibigay niya sa iyo yan, PSEI. Ito mo, bumalik sa PSEI, oh. Yun, oh. Diba? Kasi basic. Tapos ito na lang yung pinapalitan mo. Depende kung ano yung interesting sa iyo Okay. for the day. Sabi niya, yung market, you should enter the market already because positive na. Oh. Pero mahal pa siya ngayon. Antay mo mag-redondo pa baba. Malamang dito ka uli. 6,400. Magsisimula kang mamili. Doon. Okay? Okay. So, balik tayo dito. Diba? Nakita na natin yung chart, nakita na natin yung code. So, paano tayo bibili? I-click mo yung trade. Ayan. Pili ka. Sabi natin, gusto kong bumili ng Ayala Power. Ilan? 1,000, 10,000 shares. Natin 10,000 shares. Magkano? Ang bentahan ngayon, 728. Diba? Sabi ko, gusto ko 7.17. Yan, gusto yung Okay. pababaan talaga. O, saka mo i-click yung buy. Yeah. Pag in-click mo yung buy, ay sabi niya siya, ikaw naman, para kasi Raulo, sarado yung market niya, bibili ka. At ito sa ulo mo. Hingan ka ng password. Alam ko naman gagawin niya yun. Hingan ka ng password, pasok mo yung password. Pagkatapos, ipapadala niya na sa exchange yun. Okay. And then, tinignan mo yung portfolio mo, 3 seconds later, nandun na siya. Dito, view mo yung mga order mo na pending. Dito makikita yan. Kung naka-open pa siya or makikita mo letter F, filled. Pinagbenta na sa'yo. Okay. Okay? Nagsimula. Ulitin ko ha. Nagsimula tayo. Pagbukas mo nung account mo, ito nakikita mo. Okay? Ito nakikita mo. Ayan, 41% last Friday were bought by the locals. Almost 60% were bought by the foreigners. Bumabalik yung mga banyaga. So they have out of the 4.5 billion daily transaction, the foreigners account for 3.5 billion. Ganun sila kalaki. Yung 9.5 billion na yon, malamang doon 8 billion doon kanila. So, yun yun, no? So the next thing that you will look at would be, what are you interested in? No? Quotes. Titingnan mo ngayon, i-click mo yung stock para isa na lang, di magulo, i-say mo ngayon ito mga to. Pag sinabi ko sa iyo, bumili ka ngayon ng Ali, titingnan mo ngayon whether tama yung pinagsasabi ko. Titingnan mo ito ang bentahan ngayon, titingnan mo yung pinaka-popular na presyo, ayun, nandito. Diba? So therefore, dahil ikaw ay bibili, babaratin mo. Ano yung popular pero mababa? Ayun, dito ako bibili, 34.45. Ngayon ang ibibili mo. Kasi dito, pag nilagay mo 34.60, abay parang magbebenta sa iyo. Diba? Kasi mataas eh. Yeah. Hindi, normal ako, ang process ko, dito ako magsisimula, 34.20. Titin ako kung bumaba. Kasi yung presyo during the day, akit baba rin yan ha. So susubukan ako, 15 minutes, ipaposte ko dyan. Pag hindi gumagalaw, okay, i-adjust ko, ilalagay ko rito. Ilalagay ko rito. Dito, pupunta lang ako dito pag mag-aalauna na, wala pa rin ako mabili. Desperate ka na kasi ayaw talaga magbenta eh. Yun. So during the day, ina-adjust mo rin yan. And then eventually, after that, you look at your portfolio, whether you're making money. When you're looking at your portfolio will always be negative. Bakit gano'n? Yes. Pag binili mo yan, negative ka kagad yan kasi sinisingil ka na kagad ng 1.3% ng broker, taxes, brokerage fees, at saka yung exchange fee. Okay? Tatandaan mo lang, isa lang tatandaan mo dyan, itong nasa ilalim. Magkano ba yung capital ko? Tama, 37,000 yung loss, ano? Yeah. Pero magkano talaga yung capital nito? 240,000 lang capital nito. Actually ito, umabot na ito ng 340,000. Kinuha ko lang yung 100,000. Kasi
Mamakaawa ako doon sa asawa ko, nabigyan ako ng pera pambili ng golf share, ayaw kong bigyan. Yung anak ko, ang kunat nun, talaga, ayaw ko ba, pagpapangasawa ko, ito pa. Kunat eh, ayaw, hanap buhay ka, doon kami bigyan ng pera. So ito yung grade ko, last 3 months. Kumita na 100, winidraw ko yung 100, pinambayad doon sa golf share. Sabi ko, pira ka naman, yung land diversion ko eh. Sabi ko, ginamit ko ng dahilan yung anak ko. Ito, tinuturo mo yung anak mo. Hindi, ano niya, hanapin mo sa stock market niya. Ayun. Pero ang original capital niya to, 240, makita ng 350, actually 360, binunod ko yung more than 100,000. So bumalik siya sa 240. Oh, pero umakyat na siya ng 264, pero kung nag-negative yung market, bumagsak ng 236. Okay? Ito dapat tinitingnan mo magkano yung capital na pinasok mo, 50,000, 100,000. Kasi minsan ito nega, pero nakalagay dito, yung total value ng pera mo nasa 100,000, pero ang capital mo 50. Hindi talaga loss yun. Yes. So therefore, bumili ka ng stock. Ngayon, kamukha nito, 0.39 na lang, aangat na, di ba? Aangat na siya. Kasi ibig sabihin, dapat yan 1.39 negative yan kasi nagbayad ka ng broker's fee at taxes. Pero 0.39 na lang. Ibig sabihin yan, tumataas. Pag nag-green yan, masagana 99 yan. 357, 357 and 10. Pag nakita mong up ka na ng 3%, a-analyzin mo, nasa dulo na ba? Nasa ibabaw na ba yung stochastics? Kung wala pa, diantayin mo, pagdating ng 5%, yun ang tinitingnan mo araw-araw. Pagdating ng 5% gain, naka-green ka na, titingnan mo uli, nasa dulo na ba? Wala pa. O, antay ka uli. So, on the third time na tiningnan mo siya, nasa 7% na siya, pero mukhang pababa na, bibitawan mo. Ganun yan. Bibili ka dyan, negative yan on the first day. And then eventually, as the days pass, magpa-positive yan, bibitawan mo yan. Okay? That's why you will make money out of that. So your target profit is 3, 5, 7, or 10% within the next 7 to 10 days. May timeline din siya. Pag hindi gumagalaw, may loss ka na 0.5%, itawa mo na, walang kwenta. Sayang yung pera ko dyan, nabubulok sa'yo. Kailangan paikot ng pera. Parang may tindahan ka. Kailangan yung kapital mo, ikot ng ikot. Huwag mong pawabay nakatanga yung pera mo dyan. Wala nangyayari. Diba? I would even sell it at a loss of 7%. 7 down yan, bibitawan ko yan. Kasi pag tinrade ko sa iba, may nakita akong paglilipatan na kikita ako ng 7%, edi bali wala yung loss. Kasi pare-recover ko sa iba. Basta tatandaan mo sa trading, umiikot lagi yung kapital. Umiikot lagi. Okay? So, tapos na tayo. Oh, okay. Therefore, ang susunod nating subject matter ay live trading. Talikutin mo yung chart nexus mo at saka yung first metrosec mo. Okay. Kung meron kang tanong, message mo, sasagutin ko yan. Now, yung susunod na session natin pipili kayo ng oras, between 9:30 to 1 o'clock. Bibili na tayo. Wow. Okay. Okay? Bibili na tayo. So, during that time, I will run you through the entire process. Okay, I will let you do it hanggang dun sa pagbili. Okay. Ano siya. So umpisa, tatabihan ko kayo. But eventually yan, kayo na. Pero you have a 24/7 help desk. Pag meron kang bibilin, medyo nagdududa ka, tama ba itong ginagawa ko? May message mo lang sa akin yan, Viber o kaya Facebook. Joe, bibili ako ng ICT, ito presyo ko, ang tingin mo. Okay, I'll give you 2 minutes, I'll validate whether what you're about to do is correct or not. Wow. But don't do it every time. Bira naman itong dalawang ito. Araw-araw yan, tatanong sa akin. Kailangan kasi magkaroon ka ng trading confidence. Yes, no? yes. No? Pero pag meron ka talagang duda, so umpisa yan madali kasi 10,000 lang. Kung magkarga ako sa isang stock kasi ngayon 100, 200,000. So hindi pwede magkamali. Wow. So medyo maingat ka na ron. Yeah. Pero pag kumita naman yon, pagka 10,000 lang, kumita ka ng 5%, Jollibee lang yun, 500 pesos lang eh. Libre na kita nun. Diba? Pero pag yung meron kang kinarga na 200,000, kumita ka ng 10%, may 20 million ha? Yes. 7 days? Diba? So, kung napapaikot mo yung pera mo ng gano'n, palalakihin muna natin yung kapital.
Pagka, ang inuuna natin ngayon, skill. Pagka gumaling ka, ang issue na lang natin kapital. Pinalalaki natin yung kapital. Pag magaling ka na, i-akit kita sa 200. Pag magaling ka na rito sa 200, i-akit kita sa 500. Ang binibili mo, 5 at a time lang. Okay. So sa 50, tigta 10,000 yung 5. Sa 200, tigka 40 yun. Diba? 500, tigka 100 yun. Ganun siya. Okay. Ganun siya. Ngayon, ano difference ng 50 at 500? Yung daga sa dibdib. Doon ko makikita kung papanik ka. Kasi pag nagte-trade ka, hindi ka pwede magpanik. Dapat malamig ang ulo mo, hindi ka natataranta. Kaya I always tell people, kung puyat ka, pagod ka, galit ka, kung masyado kang masaya, huwag ka magte-trade. Okay. Kailangan talaga even-tempered ka, kalmado ka. Kasi binabasa mo ng tama. Kasi magkakamali ka pagka pinasukan mo ng emotion yan. Don't worry, you learn it. You learn. I will do live with you the next week. Mamili kayo ng araw. Okay? Kiniklik ko. Next week. Pwede kayong hiwalay, by the way. Okay. Pwede kayong hiwalay. Pwedeng ano muna, Mr. muna bago si Mrs. O kung siya magtalo, pwede magsabay kayong dalawa. Okay. Si Jacket, sabi kasi bumili niya, sisihan. Ayun pa isa, walang sisihan. Walang sisiyan. Walang sisihan. Kasi you will lose 20% of your decision. Okay? It is normal. Kasi kung 100% na ituturo ito, hindi tayo nagkakamali, may lahat na dito na lang. Diba? Meron pa rin point na diskarte na kasi ito Meron point na personalized yung diskarte Magkakamali ka, huwag matakot magkamali. Kung nagkamali, benta mo. Loss. To free up the profit. Oo, ganun talaga yan. Yung the best would only make a win rate of 80%. Okay? Yung mga kliyente ko, 80. My best client does about 90. Pero meron pa rin error. Meron pa rin sasabitan kahit pa paano. Ganun talaga kasi kamukha bumili kang SM. Hindi mo alam na naghihingalo na si Henry C. Binili mo, the following day, in-announce na tepok yung matanda. Ay di siyempre yung mga tao, paano na lang yung SM? Sino papatakbo? Ay babaksak yung stock mo. Yun, so hindi mo alam yun. Hindi naman tayo may crystal ball na alam ano ba nangyayari kayo. We cannot accumulate enough information to make sure that the trade is infallible. We cannot. Okay? So therefore, ganun lang talaga yan. You have to be kind to yourself. Do not be afraid to make a mistake because you will. I promise you that you will. Just have to learn from the mistakes. Yes! Oh yes, yun ang point doon. Huwag mo ulitin. Kasi pagka hinulit mo, magagalit talaga ako sa iyo. Pagpira ka, 3 bukol na tayo rito. Ito ka na naman. Ulitin ko na ito. Ano ka ba? Ako, babalik ito sa grade 1 Ulitin ko na naman yung stock trading lessons mo from the beginning. Ulitin ko lahat yan. Naku, meron ko nagkamali rito. Mali ang turo ko. Pero generally naman, most of the people I teach, umagaling. Yung iba lang, na-addict. Di ba? Regularly, nag-trade sila, okay. Minsan, ginagawa nila, nilolong yung position, imbis na araw-araw, no? Kasi kabisado na nila. So, sabi na, imbis na kumita ko 20%, sa ilang 2% taon, kumita ko ng 15, makahappy na ako, imbis na 20% naman. May mga gano'n kasi busy, no? Okay lang yun. Meron naman iba na addict. Talaga, sutuon lang. Yun naman, hindi tumitigil lang ka-message sa akin. Joe, bibili ako ng ganito, papadala ko sa iyo yung screenshot ng portfolio ko Bigyan mo lang ako komentaryo. Walang katapusan yun. Pero yun naman, laki ng kinikita talaga sa stock market. Okay. Kaya pag retirado ka na, ay nako, wala ka ng buhok, tapos di ba? Hindi ka na makakakita masyado, good ka na. Stock market ka na lang, 70 years old ka na Para tumaas yung BP mo. Takip sa puso. Alam mo, meron ako kwento dyan doon sa Philippine Stock Exchange, Pupunta ako minsan doon. Doon sa Ayala, meron silang trading floor doon Pag pumunta ka doon sa gallery, may section doon para pwede ka manood may makikita kang mga grupo ng matatanda, mga senior talaga, super senior na, 70, 80 years old. Mga nagtitrade, ang tawag sa kanila, chupitero. Day trader,
bibili sa umaga, bibenta sa bago mananghalian, ba objective nila, kumita lang ng 5,000 sa loob ng isang araw. Tutulong-tulong sila ng matatanda, no? Ngayon yun talaga, addict na lang talaga sa stock market. Alam mo yun, pagka kumita sila ng 5,000, ha? Kumakain yan doon sa, merong isang magandang restaurant doon sa building. Bulls and Bears ang pangalan ng restaurant. Doon sa stock exchange. Doon sila kakain. Pag di sila kumita ng 5,000, puro senior citizen to, doon sila sa Jollibee, sa Greenbelt. Kami mga ngayon, na Jollibee, di kayo kumita ngayon, ano? Pero pagka kumita ko ngayon, nandun yan doon sa fine dining restaurant, hanggang gabi yan, doon kumakain yun. Wow. Inuubos sila kanila for the day. Yeah. Ano na ba yung diversion na lang? Yes. Yung Libangan na lang. kaya nila talaga, alam na nila kumita, yun lang. Kaya pagdating mo ron, hindi ka nakita nila, bagong salta ka, may tip ka ba? Ganun kagad ang lapit din sa'yo. Ano trade mo ngayon? Nakagulo na sila. Binigyan na nga sila ng computer ng stock exchange eh. Wow. Bigyan sila ng tatlo. Diyan kayo, matutuwa lang yung tawag ng chupitero, yung mga day trader. Mm. Ang Okay. pangkape, masaya na sila. Of course. Ayos eh. Diba? Pagka-retired na. Retired ka na eh. Tapos sa lahat ng mga anak mo, bayad na lahat ng utang mo, yung bahay mo. Sa'yo na, may pera ka sa bangko na it sustains you, no, forever and ever. Mm. So, anong gagawin mo? Diba? Para umikot naman yung dugo mo, magawa ka ng mga bagay-bagay na mataas yung blood pressure mo. Konting excitement. Anyway, so that's the end of our lesson for today. Okay. You can review it on your phone. If you have questions, you message me. Okay. And then Luis will set the next one para live trading tayo. Yeah, okay. Okay? Alright. The guidance on stock market trading will continue throughout the entire year. But after the live trading and you've started trading in the market, I will teach you all about bonds naman. Okay. Marami pa tayong topic. Wow. Bonds, mutual funds, cryptocurrency, marami pa yan. Ako yung sa investment side yung learning doon. No? Mhm. Kinanet yung cash management side. Ako, may click lang. Oo Yeah. nga. Pero napaka-effective. Galing yan. Sabi ko nga yun sinabihan ko siya, sabi ko sa kanya, taas mo naman yung allowance ko, mas malaki pa ang sweldo ng call center Pilot na ako. Pero pa ako. Tapos doon ko 10,000 lang. Kaya kakakaya naman niya. Ako, hindi ako makasama rin sa ibang kaibigan ko Kayayaan ko lang yan. May liquidation pa per Maghalap day. ko Talaga naman. Ilocano ba ito talaga? Ako, higpit sa pera Pero pagka yung mga anak naman niya, humingi. Ako, talaga naman. Namumulubi ako sa mga anak ko Lahat naman sila. Talaga diba? Oo, Oo, totoo pagka-anak. yun. Hindi ko kakaindi. Alam mo yan, kahit na mag-graduate yung mga anak ninyo, ay nako, hindi natatapos. Kahit na may asawa na yan, may anak na. Oh, Pati asawa lumalaki lang naman. yung hinihingi. Lumalaki yung hinihingi. Lilipat kami ng bahay. Anong pakialam ko doon? Hindi, kasi wala kami pera. Ako nadamay dyan sa problema nyo ako. Yun ako, ganun Wala haba ng mukha. Kasi bina-Viber o Messenger kami. Madalas kasi nga malayo sila. Yes. So, sabi minsan may drama yun Haba ng mukha lupot Ba ano nga sa'yo, lupot. Hindi kasi kailangan lumipat kami ng apartment O magkano yan? May $3,000 So yun, iipunin na lang namin. Drama pang gano'n. Nakakaawa pa yun. Wala kami, wala $200 ng pera. Ay, shucks! Sabi ko, kaya tagal ko iniipon yung dollar ko. Tapos ngayon aahitan ako ng anak mo. Wala. Anak Okay. Bigay ka, Yeah. obligado ka. Sabi ko, mas asos pala pagka matatandaan ko. Sabi Pag bata, barya-barya lang. Especially pagka nagsama. lollipop lang, tsaka laruan lang yan, tsaka t-shirt, sapatos Pagka matatandaan ibang klase. Dadamay pa yung apo, no? Sasama pa yung apo. Oo. Lolo. Sa Amerika naman, nakakatuwa naman doon. Madaling bumili, for example, no? May Mercedes-Benz sila doon Binabayaran ng 500. Sabi ko, bitawan niya yung 500 na Mercedes-Benz. Pero titignan mo, $500 lang ang amortization. Mhm. No? That's only what? That's only 25,000 pesos Mercedes-Benz na E-Class, no? Oh. Sabi ko, benta niya. Ako, ang insurance, $280 isang buwan. Sabi ko, nakakamatay naman yung auto na yan. Ako, bumili kayo ng Toyota.
$200 lang yung Toyota, yung RAV4. Mm. Huli kayo, ganun lang. O yun naman ang ano sa'yo, babalikan ka naman. Wala kami pera pang down payment eh. Patay ka na. Yun dapat ako nagtatanong eh. Ano ba? Di ba may mga lease naman doon, di ba? May mga long-term lease ang kotse. di Pero ba? pala sila, ayaw nila ng bahay. Oh, Gusto yeah. nila lease. Oh yes. Mabilis kasi Kasi pag nasira, pag nasira yan, tatawagan namin yung kumpanya, palitan nila. Yes. Hindi ako okay pala. No? Pero sa lease pala, may limit number of kilometers. Halimbawa, ginagamit mo yung sasakyan, hindi mo pwedeng ang taas ng milyahe ng sasakyan in 1 year. Correct. Okay. Pero mas mababa ang bayad, pero hindi nga lang napupunta sa iyo. Pero pag nasira, problema ng leasing. Yes. Okay din, ano? Okay din. Okay. Sa atin, sa Philippines, wala pang ano eh, no? Hindi sikat eh, no? Oh, kasi marami Dito rin sa atin, namang second-hand cars, di ba? Kaya mura ako sa Amerika kasi talagang leasing lang eh. Correct. So ano mo naman yung after 5 years, papalitan ng leasing company rin sa buo pa. Exactly. Kaya ano niya yun. So binibenta nila ng mura, parang disposal na lang. Exactly. Kaya O sige na, Ay, tama na. sige. Ako'y tinawag si tigil lang Mrs. ni ako. Bunso eh. Kaya lumabas. Okay, Thank you. See sige you na. next meeting. See you next week. See you. Alright, thanks. Huling uli next week.